Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Hello. Hello. Shoutout muna tayo, no? Shoutout Sir Regal. Sir Regal. Sir, yung name niyo lagay nyo ha next time para hindi ko kasi kayo kilala. Regal ba yung name or si Sir Riman Reyes. Hello. Ma'am Lynn Tamori. Si Snail Shine. Good evening, Lods. Wala akong sabihin sa kanila pero sasabihin ko ang opinion ko po. Nakakita na po ako na nasapian na tao pero di ganyan po sila nagsasalita. Naggagrowl. Baka demonyo yun, sir. Diba? Hello, Ma'am Divina Santana Villanueva. Shout out po. Wala ako sasagutin kung sino yun ha. O nga pala kagabi nasabi ko, hindi masama ang maningil Hindi masama ang maningil sabi ko. Pero may bawal sa batas kasi 'yon. Pagka regarding sa paranormal, maniningil ka, bawal kasi sa batas 'yon. Under 'yun sa Article 318 eh. Pag regarding sa paranormal, maniningil ka. Well, ang tanong kasi doon, sino magdedemanda? 'Di ba? Pagka naningil ka. Bawal pala 'yo, sorry ha. Nakalimutan ko nasabi ko kasi kagabi na hindi naman masama. Sabagay, sa perspective ng iba, kung alam ba nagpapabayad let's say sila Jay Costura, sila Rudy Baldwin naniningil, sila Sir Ed, 'di ba, naniningil. Kung tatanungin mo ang batas, bawal 'yon. Now, ang legal standing nung magdedemanda ay dun sa sisingilin nila kung magdedemanda ba yung siningil nila. 'Di ba? Pero yung bawal sa batas 'yon. Ngaw, kung ang tanong ay normal ba? Oh, normal na may naniningil naman talaga, lalo na yung mga manghuhula, 'di ba? Yung mga manggagamot, 'di ba? Naniningil. 'Di ba? Normal 'yon. Do sa usapin na kung bawal ayon sa batas. Okay na tayo? Pero normal kasi 'yun eh. Lalo na yung may mga pangalan na maningil. Depende na lang doon sa siningil nila kung magdedemanda ba yon o hindi. Kung hindi sila satisfied siguro doon sa hinula, pwede magdemanda. Or doon sa ginawang investigation doon sa bahay na inupahan nila. Yun, pwede magdemanda. Pero depende pa rin sa magdedemanda yon. Anyway, next no. Kasi nasabi ko kasi kagabi, hindi masama ang maningil. Ang ibig ko sabihin, normal na talaga ang may maningil. Hindi naman sa hindi masama kasi labag nga sa batas eh. 'Di ba? Normal na may maningil. Kaya lang kung maniningil ka, make sure na alam mo 'yon, yung resume mo ay matindi-tindi na. Sir Emer Crisostomo, hello. Sir Drummer Tales. Tales ba o Tales? From Santa Maria, Bulacan. May alam ka bang location dyan sa Santa Maria, Bulacan? Diba? Pasabi naman, sir. Nabati ko na si Ma'am Lynn Tamori, Si Sir Eric Cabral Nava. Sabi niya, okay lang Boss B, political dynasty kung hindi corrupt ang pamilya. Ang problema, hindi nabibigyan ng pagkakataon yung ibang tao manungkulan. Isa rin yan, Diba? Yung hindi pagkakaroon ng pagkakataon ng iba kasi, wala tayong magagawa kung ayaw ng ayaw ng taong iboto siya eh. Siguro pwede mo sabihin yan kung inambush, no? yung malakas na kalaban, inambush, yon pwede mo sabihin siguro na hindi nabigyan ng pagkakataong manungkulan. Diba? Hello, Master Benz, taga Atimonan, Quezon. Marami ako narinig sa way na yan, pero wala naman ako nakikita, sabi niya. Hello, Ma'am Shendi Mateo. Tama ba ako? MRB Commonwealth, Quezon City.
Taga doon si ma'am. Sir Michael Mateo, hello. Sir Neil Lester, ano tong link na binigay ni Sir Neil Lester? Ano to? Tingnan nga natin. Gininto ang yaman. Paranormal ba to? Tingnan ko yan ha. Baka bukas. Joshua Apasible. Apasible. Hindi, Apakel. Yung name po pakilagay, no? Kasi hindi ko alam kung paano babasahin. Joshua Pakel. Joshua Pakel. From San Juan. Salamat, sir. Salamat po. Ma'am Jenny Sarmiento. Maraming salamat po. Ma'am Eva Santos. Domingo Arador. Keiko Shilili. Ako daw yung white noise niya habang nag-work. Ma'am Annie Mindset Matters. Shout for joy daw. Sir John Chris. Hello. Ma'am Annalyn Bagautan. Pa-shoutout po kami from Badetsky. Gone from United Kingdom po. UK ba? Hindi ba yan yung United of Coronadal? Shoutout sa mga taga-London. Sila Majuni, tsaka sila Najma. Hello! Kamusta kayo? Taga-Coronadal yata kayo eh. UPS, hello. Generi Studio, hello. Okay na? Jane Edward. Hello, Ma'am Jane Edward. Ay, sir, bungo pa shout naman dito sa Davao del Norte. Carmen, lagi po ako nanonood sa inyo sa Smart TV. Gusto ko po yung mga video lalo na doon sa mga fake ghost hunter. Pero nakakalungkot doon sa mga tunay na ghost hunter. Kahit sila naidadamay na kahit ako na gustong-gusto ang mga ghost hunter minsan nagdududa na rin. Pero salamat sa tulong. Yung pagdududa okay lang yan eh. At pag legit yung mapapanood mo naman, wala naman sa kanilang pagdududa. Dahil naiintindihan ng mga legit ang pagdududa. Oo, sometimes medyo nakakabwisit pag pinagdududahan ka. Pero kailangan talagang masabi na talagang normal yon pagdating sa mga taong nagsusuri. 'Di ba? Kaya laging handa pag tinanong. Kaya ako ang style ko pag nag-explore, ayoko talaga magdeklara ng paranormal kasi baka mamaya mali ako eh. Pwedeng yung narinig ko doon habang nag-explore ako kamangha-mangha para sa akin, 'di ba? At maaring medyo naniwala ako nung time na yon, pero hangga't maaari hindi ko talaga idideklarang paranormal eh. Kasi sa mga audience yon, kung totoo man para sa akin yon, para sa akin na lang siguro yon. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na paranormal yung nangyari. 'Di ba? Compelling pero hindi paranormal. Nasa sa inyo pa rin, no, mga nanonood. Now, proceed tayo do sa pag-uusapan natin. Ito. Isang barangay daw sa Cavite pinamumugaran ng aswang. May aswang pala talaga sa Cavite, no? Pero parang wala naman ako nababalitaan na napatay ng aswang. Ang pagchichismisan na isa raw sa mga libangan ng barangay na ito, dito pa rin sa Cavite. Siya rin daw punot dulo para katakutan ng isa nilang kapitbahay na ang usap-usapan, isa raw aswang. Wait, ano naging criteria nila para sabihin nilang aswang yung kapitbahay nila? Dahil ba hindi nila nakakausap? Dahil ba introvert yung kapitbahay nila? Dahil lagi nakaitim ang suot? Ano yung pinagbatayan nilang aswang? Nakikita ba nila sa gabing lumilipad yon?
o nagtatransform. Kasi kung hindi naman nila nakikita na nagtatransform, parang ang babaw naman ng, ng reason mo para sabing aswang yung tao. Setyembre nung nakaraang taon, kumalat daw sa kanilang barangay ang bulong-bulungan o sa gumagalang aswang nang magsimatayan ang mga pusa sa kanilang lugar. Ay, kawawa naman. Di ba kasi yung pusa ay nilason? Pwede naman kasi iyon. Paano namatay? May sugat ba yung pusa? Actually, yung pusa ko ngayon ang hihina eh. Hindi ko alam kung bakit. Nilason yata ng kapitbahay namin. Pinapakain ko tuloy ng manual. Isa-isa. Ang tiyahin ng staff ng barangay na si Tess, nakita raw mismo ang aswang na kumakain ng pusa sa bubong ng kanilang Ayos ah. Nung makita siya nung tiyahin ko na kumakain ng mga pusa sa ibabaw ng bubong, nagpunta kami nung anak ko. Nagpaputok kami ng baril doon. Ang sagot ko, sa susunod na bala, pag bumalik ka rito, yung bala sa iyo na pupunta. Yun na yung time na hindi na kami Pero ang testimonya galing sa isang barangay official ba to? Staff ng barangay, medyo may credibility. Kaya lang, actually, kesa tao naman ang kainin, di ba? Pusa. Kaya lang kawawa yung pusa, no? Hindi, may nakita bang bangkay ng pusa? Kasi baka mamaya na naguni-gunihan nyo lang yon. kami ng baril doon. Ang sagot ko, sa susunod na bala, pag bumalik ka rito, yung bala sa iyo na pupunta. Yun na yung time na hindi na kami tinigilan. Araw-araw dinadarag talaga kami. Dito niya nakita, nakapatong sa bubong ng manok, yung bubong ng kulungan ng manok. So hindi naman talaga nakita ni ate. Kinuwento lang. nang magsimatayan ang mga pusa sa kanilang lugar. Ang tiyahin ng staff ng barangay na si Tess, nakita raw mismo ang aswang na Kuntsahin niya pala. kumakain ng pusa sa bubong ng kanilang manukan. Nung makita siya nung tiyahin ko na kumakain ng mga pusa sa ibabaw ng bubong, nagpunta kami nung anak ko. Nagpaputok kami ng baril doon. Ang sagot ko, sa susunod na bala, pag bumalik ka rito, yung... Ang tanong, nakita niya rin ba o nag-rely lang sila doon sa kwento? Nakita niya ba ng mata niya? Kasi baka mamaya after makita ng tiyahin niya, pagpunta niya doon, wala na, saka lang siya nagsabi ng pagbabanta. Ang sagot ko, sa susunod na bala, pag bumalik ka rito, yung bala sa iyo na pupunta. Yun na yung time na hindi na kami tinigilan. Araw-araw dinadarag talaga kami. Dito niya nakita, nakapatong sa bubong ng manok, yung bubong ng kulungan ng manok. Ang mga residente sa lugar nagkaroon ng kanya-kanya Natatawa nga ako eh. Si Sir Hack de la Cruz ba name? Ako yung kini-question na may nire-react kasi akong video ni Donsky na tungkol din sa aswang. Sabi ko may kasama yan, sabi kong ganon. Parang ako pa yung kini-question na ano daw ang ebidensya ko na may kasama daw. Common sense na iisipin mo. So, sa'yo, mas totoo ang aswang ni Donsky? Kesa dun sa sinasabi ko na mas malapit sa katotohanan? Ano ba? Mga kababayan ko naman, parang ako pa yung pinagdududahan na kung makapunta tayo kahit saan man, mas may credibility naman yung sinasabi ko kesa sa makakita ka ng aswang na nakikita mo sa gilid ng daan. Na paulit-ulit na nangyayari. niyang suspecha. Karamihan, pinaghinalaan ng isang matandang babae na matagal na raw naninirahan dito. Kwento ng barangay tanod na si Lita, kapitbahay niya raw mismo ang matanda at kanya pang naging kaibigan. Pagkausap ko siya, ma'am, hindi siya nakatingin sa akin. Ano siya, ma'am, yung ano niya, parang paside yung tingin niya, minsan pailalim siya. Pero mabait siyang kausap, ma'am. Ano naman ngayon kung ganun tumingin?
Nagsimula raw ang pagdududa sa matanda dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Saksi raw dito, maging si Lita mismo. Alas 2 na madaling araw. Nagtaka ako sa kanya na nung patawid na po ako, ma'am, ando na po ako sa kalsada, nakatingin sa akin, ang pula po ng mukha niya at yung mata niya. Nabahan talaga ako, ma'am, nag-ano na yung tayo ko. Ibang kasi nakita kong mukha sa kanya eh. Tapos, Wala, mga basihan nila, mga hinala. tanghali na, ma'am, sabi ko sa kanya, Manang, saan ka ba kanina? Nagkita tayo sa highway, ah. Nay, nakita kita kahapon. Iba yata yung nakikita mo. Hindi ako yun. Ngayon kayo nakita. Ikaw yun. Sabi niya, hindi, day, ah. Sabi ko, hindi nakita tayo kanina. Sabi niya, hindi. Natutulog pa daw siya. Pero siya talaga yun, ma'am. Pero pagkaamin ni Lita, ang paghihinala tungkol sa matandang babae, wala naman daw talagang malinaw na basehan. At ang kwento tungkol sa aswang sa kanilang barangay, hanggang ngayon, hindi pa rin napatutunayang totoo. Wala naman nakakita talaga, ma'am. Kailangan sa mga kwento parihas. Kahit na, Mga kwento. hindi mo pwede sabihin na yung mga kwento pares. Sigurado ka ba, yung mga nakakakwentuhan mo ay hindi rin nagkakakwentuhan? Okay lang sana kung isolate na, kasi ganito kasi yan eh. Pwede kasing mangyari, may isang event na nangyari, no? Pagka kinausap mo isa-isa yung witness ng magkakahiwalay, may credibility na pare-parehas ang kwento. Pero kasi kayo, nasa community kayo, chismis yun eh. Malamang kung ano yung chismis nito, yun din ang magiging chismis nung isa. Dahil nagkakakwentuhan lahat yan. Di ba? Sa isang community kayo, hindi naman katulad yan na mga foreign kayo sa isa't isa. Tapos pare-parehas ang sinasabi nyo na hindi nyo kilala ang isa't isa. Isa lang talaga, ma'am. Lalo yung namatay namin na kapitbahay na pinagrahan ng aswang. Wala na rin yung chismis, namatay na rin. Para naman sa kapitan ng barangay na si Benji, ang mga pagkakalat daw ng chismis sa kanilang barangay tulad ng tungkol sa pinaghihinalaang aswang. Kawalan ng magagawa dun sa community nila. Dapat nang iwasan, lalo pat wala itong basehan. At kadalas ay nagiging sanhi pa ng mga awayan sa kanilang lugar. Iwas-iwasan nila ang kanilang mga pakikipagkapitbahay at pakikipagchismis para sa ganon, para Kap, staff mo yung yung nag-start eh. Di ba staff ng barangay yung nagkikwento? tahimik ang kanilang buhay. Ang chismis na maituturing ng parte ng pamumuhay ng ilang buwan sa halip na may maidulot na mabuti, kung minsay nakasisira pa raw ng mga relasyon at maging kasama ng Diba? pamilya. Human CCTV. Ganito kasi tumatakbo yung chismis. Minsan kasi nababago na yung version eh. Ayaw ko na, inikwento ko na ito before. Halimbawa, magchichismisan tayo, no? 3 tayo. Ang kachismisan ko, si Juan, tapos si Pedro. Ngayon, yung si Juan at si Pedro na yan, magkikwento yan dun sa iba na sinabi ko. Na iba na yung kahulugan. Or iba na yung version. For example, no, dadaan tayo dyan. Hoy, alam mo ba sa bahay ni Judas, may narinig ako nag-aaway. Yun lang ang sinabi ko, no? Kagabi may nag-aaway doon sa bahay ni Judas. Para yatang magpapatayan eh. Yun ang pagkakasabi ko. Ngayon si Juan, ikikwento niya naman dun sa kakilala niya. Oy, ano yung sinabi ni Bungo? Hindi, may doon sa bahay daw ni Judas, may nagpatayan. 'Di ba? Tapos, sino kaya yung malamang yung asawa niya yung pinatay niya. Tapos nga magkukwento na naman iba. Doon sa bahay ni Bungo, pinatay daw. Kahit hindi na ako yung doon sa bahay ni Bungo, may pinatay daw. Naiiba-iba na kasi yung version ng istorya. 'Di ba? Tapos yung isang kinuwentuhan ko, iibahin na naman yung version ng istorya hanggang magsasalubong yung dalawa, maipagsasama na yung mga naimbentong kwento. Hindi naman actually yun yung naisasabi eh. 'Di ba? Oy, dyan sa do sa school, doon napapasok yung na-rape sa kabilang barangay. 'Di ba? Na-rape siya sa kabilang barangay, dito napapasok sa school.
Ano daw? Sa school daw may na-rape. Tapos ano daw? Yung estudyante din, bagong estudyante daw sa school, na-rape daw ng teacher. 'Di ba? Iba na yung dumadating. Paiba yung takbo ng Kaya yung chismis kasi mas masarap kasing pag-usapan yan pag may input kang binibigay eh. At hindi natin alam yung input na binibigay mo doon para magka-flavor yung chismis. Nag-iiba na yung istorya doon sa original. Kaya talagang kung hindi nanggagaling mismo doon sa mismong sangkot, mahirap ikwento. At kung ano lang yung narinig mo lang talaga, yun lang talaga ang wag mo nang dagdagan ng speculations. Ang 52 anyos na si Lilian, biktima raw ng mga maling paratang na naging dahilan para magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng sarili niyang mga kapatid. Kwento niya, nagsimula raw ito na magkasakit ang isa nilang kapatid na si Andresa. Nang hindi raw mapagaling ng mga doktor, dinala ito sa albularyo. Nako! Wala kinulam. Sinabi raw ng albularyo na kulam ang Sabi dahilan ko na ng sakit ni Andresa at ang di umano'y may gawa nito ang mag-anak daw nila na galing Saudi. At ang naging daan sa pangungulam na ito, ang panganay na kapatid daw nila mismo na si Lilian. Yun kasi ang problema. 'Di ba, instead na lumapit kayo dun sa dapat paglapitan pag may sakit. Siyempre, sasabihin ng albularyo na kulam 'yan. Ewan ko, bibihira ako makarinig ng albularyo na sinasabi na ipagamot nyo sa doktor yan kasi hindi kulam yan eh. Palaging it's either kinukulam or may nagkakorsonadang laman lupa o sinasapian. Yun ang mga dahilan. Pero yung sinasabi na kasi ganun ang nangyayari lagi eh. Mataas ang percentage na nakababalaghan ang reason pag may sakit ang tao pag dinala mo sa albularyo. Tungkol doon sa kapatid ko na kinulam ng kamag-anak ko na galing ng Saudi, yun ang chismis. Dito pumunta sa akin para ako daw ang daanan para mamatay ang kapatid ko. Pero wala po akong alam yan sa lahat. Kalaunan, namatay ang kapatid nilang si Andresa. Na isinisi raw ng mga kapatid at ilang kamag-anak kay Lilian, kaya siya'y kanilang ipinagtabuyan. Paniwala ni Lilian, biktima siya ng chismis na ipinakalat daw ng albularyo. Kailangan nila ako na Albular. inalaman daw ako sa Diba? pagkamatay ng kapatid. Powerful din ang sinasabi ng albularyo eh, no? Yun ang panghahawakan ng mga tao eh. Pero hindi totoo yun. Kasi tumutulong ako ng kapatid ko para sa ganun lang, chismis na ganun na lang ang mahantungan namin na hanggang... Powerful yung albularyo. Yun ang paniniwalaan ng mga tao. Diba? Tinawas-tawas yan, di ba? Tatawasin yan, di ba? At makikita yung mukha mo sa patak ng kandila. Hindi na raw kami magkapatid. Mula raw noon, hindi na siya pinansin pa ng mga ito, kahit pa ilang beses daw siyang lumapit para makipag-ayos at makipag-usap. Mahigit 1 taon na po kami simula nung namatay na hindi nagbabati at hindi nagngingitian. At walang simula noon, noong April, nagkita kami 3 sa barangay pa. At binaba ko yung pride ko, niyakap ko ang bunso namin. Sa kabila ng lahat, ipinagpapasalamat pa rin daw ni Lilian na sinuportahan siya ng kanyang sariling pamilya at ng anak ng namayapa niyang kapatid. Naniniwala po kasi sila sa chismis na yun sa sinabi ng albularyo na yun Sabi ko nga, bakit kailangan kay Tita Lilia yung sisi? Siya na nga lang yung tumutulong. Culture na kasi yan eh. Yan ang masakit dito sa Pilipinas. Mas paniniwalaan yung hindi ko rin maintindihan kung ano yung malayo, yun ang paniniwalaan. For example, ito, papakita ko sa inyo,
Yung isang kabobohan ng isang nanood sa akin. Tingnan nyo Hindi ko talaga tumatanggap eh. Yung kinuwento ko kanina, yung tungkol dun sa tungkol kay Donsky sa video. Parang ang dating, ako pa yung walang ebidensya na kung tutuusin, kung babalansin mo, mas malapit sa katotohanan ang sinasabi ko. Kasi unang-una, may patunay na ito talaga si Donsky na mimeke ng video. Tingnan mo yung kung gaano kabobo yung yung mag-isip yung mga nagsasabi sa akin. Sana ba 'yan? So si Sir Hack de la Cruz, ang sabi sa akin ganon, paano mo din nalaman na may kasama siya? Nakita mo ba na may ebidensya ka ba? O katang-isip mo lang? Aba putang inan to, so meaning para sa'yo totoo yung aswang niya? Yung aswang ni Donsky na nakikita sa daan? Ayan binigyan na nga kita ng link na binubuking na nga siya ng dati niyang partner eh. Ano ba? Diyos ko. Tapos kayo nga naniniwala doon kahit wala kayong ebidensya, naniniwala kayo doon sa idol nyong Ghost Hunter. Tapos ako binibigay ko na sa inyo yung logical explanation na kung totoo mas malapit yung sinasabi ko sa katotohanan. 'Di ba? Na kahit kailan hindi pa napatunayang may aswang, lahat na lang ng daanan ni Donsky palaging may aswang na nagpapakita sa gilid. Ano ba? Abay, kahit wala akong ebidensya, mapapaisip ka kung nag-iisip ka talaga eh. Sa lahat ng video niya, walang mintes, lahat may nagpapakita. Wala man lang video na may matumal, di ba? It's either nagpaparamdam o nagpapakita. Ano ba? Laging may iyak ng tiyanak. At talagang sigurado niyang tiyanak yung umiiyak. Ay, Diyos ko. Yan ang napapansin ko sa mga kababayan natin, mas ang dali-daling paniwalaan yung mga bagay na kabulshitan. Hindi ko alam kung bakit, ano ba yon? Ano bang meron sa kultura natin na mas pipiliin natin maniwala sa kabulshitan sa hindi? Well, okay lang naman maniwala sa kababalaghan, Kasi naniniwala naman talaga kung meron naman talaga. Pero sana higpit-higpitan natin yung standard natin. Na hindi dapat kayo nadadala sa kwento. 'Di ba? Hindi kayo nadadala sa video na hindi napapatunayan pa kung totoo. Hindi nasusuri. Kasi ang paranormal po, kung meron man, 1 in a million po 'yun. Hindi 'yun ganoon kadali. Minsan nga, paulit-ulit ko na lang sinasabi dito, may mga paranormal videos na ilang taon na pinaniniwala ang paranormal at the end of the day, nadidebunk pa. 49 years bago ma-debunk. Di ba? Mahirap po talagang maghanap ng paranormal. Hindi yan na parang mag-abang ka lang dyan, darating yan. Di ba? Yun sana naiintindihan nyo. Kahit wag na sa akin kayo pumanig, wag kayong papanig sa akin kahit kailan. Di ba? Ang isipin nyo na lang, yung logic lang. Kapag walang logic ang pinapanood nyo, di ba? Pag walang logic, isipin nyo na lang, pagdudahan nyo kahit konti, magduda kayo. Ano ba yung tinatawag na logic na yan? Ito kasi yung reason eh. Kung bakit ginagawa ang isang bagay, yun ang reason. Yung lohika, dapat present lagi yan. For example, ganito, Napapansin nyo, sila 88, palaging naghahunting ng aswang sa gubat na walang tao. Anong ginagawa ng aswang sa gubat? Kung tutusin ang aswang, dapat nasa bubong ng mga bahay yun dahil ang biktima nun, mga tao eh. Tapos hahantingin mo sa isang gubat na na walang katao-taong nakatira. Anong gagawin ng aswang doon? May nagkatwiran pa sa akin. Hindi po kasi ang mga aswang po ay naninirahan sa gusto nila mapag-isa sila. Oo, naninirahan sila sa isolated na lugar. Pero kung maghahunting sila ng kakainin nila, pupunta sila sa
sa mga mataong lugar. Doon sila kukuha ng biktima nila eh. O di ba? May logic 'yon, di ba? Kung sa mangingisda, may logic ba na mangisda sa basketball court ang mangingisda? Malamang pupunta ng dagat 'yon dahil nandun yung isda. Manghuhuli siya ng isda sa dagat. Hindi sa hindi sa highway. Ngayon kung bali yung logic katulad nung kay Donsky, 'di ba? Ang sabi ni Donsky daw, yung nakita niya daw na naglalakad na nakaitim ay aswang daw yon na nag-aabang ng biktima. Eh putang ina, nandiyan ka na eh. Ikaw na yung inaabangan ng aswang, hindi ka pa inatake. Ikaw na rin na nagsabi na nag-aabang ng mabibiktima yon. Eh ikaw, madali kang biktimahin kasi may daladala ka pang camera, may daladala ka pang flashlight. Hindi ka makakalaban pag inatake ka. Ano ba? Diyos ko, mga kababayan natin. Susundan yung white lady. Nandito pumunta sa kaliwa. Itututok sa kanan yung video. Walang logic. Diyos ko. Tapos ako pa yung pagdududahan nyo. Gaano ba kayo katanga? Anyway, pagpatuloy natin to. Nakita ko kayo na magkasundo-sundong magkapatid. Ayoko yung hindi kayo magkasundo. Sana kasi nag-uusap na lang po kung ano talaga yung hindi na pinadaan sa isa. Kasi as soon as ang chismis kasi, pag hindi mo hinarap agad at dinaan mo pa sa ibang tao, may dagdag siya eh. Yes! Simpleng bagay. Correct! Nagiging gulo talaga. Na humantong na sa ganito, nagkasira-sira na humantong na hindi na sila magkapatid ng matyahan ko kasi nga namatay na si mama, natapos na yung pagiging magkapatid nila. Panawagan ni Lilian, huwag daw basta-basta maniwala sa mga chismis at haka-haka. Dahil sa huli, maaari itong makasira ng pamilya, gaya na lang ng nangyari sa kanilang magkakapatid. Kasi kumalat ang chismis, parang kinatatakutan na lang tuloy ako dito, lalo na sa mga kapitbahay ko. Kaya kinakapalan ko na lang yung mukha ko at hiling ko lang sana na Di ba ang sinasabi, siya daw yung nagpakulam? Pustahan tayo, ang dating pa sa iba, siya pa yung mangkukulam eh. Dahil sa takbo ng chismis eh. sana Kaya siya, marinig man nila ako ng mga kapatid ko. Wala akong ibang hiling. Kung hindi, ang gusto ko, magkayos lang kami bago man pumikit ang mata ko. wala eh, di ba? Culture na natin yan eh. Kahit saan namang bagay, mas gusto talagang paniwala. Yun lang talagang inaano ko. Yun lang talagang pinagtataka ko. Mas gusto pa na paniwalaan yung bagay na sobrang layo sa katotohanan. Na kahit man lang konting pagsusuri, hindi magawa. Kahit konti lang. Hindi ko sinasabi na huwag kayong maniwala sa pinaniniwalaan nyo. Never ko sinabi yun. Dahil open din naman, malay mo, totoo naman eh. Pero yung mga mabababaw na dahilan dahil sinabi lang ni ganito, di ba? Bullshit. Anyway, yan lang pong pinag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!